Ngayon ay magpatuloy tayo dito sa ating paksa. Ang ating paksa yung magaganap sa aktual na pagliligtas ni Kristo. At ang maraming bagay na maaaring mangyari ayon sa Biblia. Diyan sa paksa, kung napansin nyo mga kapatid, yung salitang aktual na pagliligtas, ibig sabihin, andun yung aktual na panganib. Ang hinahangad na kaligtasan ng lahat ng mga tao. At ibinabalita naman ng Biblia, mayroong aktual na pangyayari. Kaya nga, yung sinasabi ng kapatid na Daniel na maling paniniwala ng mga born again, na sila raw ay ligtas na, makikita nyo ngayon kung bakit tayo tutol dun sa salitang sila ligtas na. Basta ligtas. Saan ligtas? Hindi ka pa nga ligtas sa kain eh. Alam nyo, ang kaligtasan kasama na rin yung hindi ka na magugutom, hindi ka na mauuhaw, hindi ka na nangangailangan ng inumin ng pagkain, hindi kagaya nung salita ng saksi ni Jehovah na kaya raw hindi magugutom, marami ng pagkain. Nakalarawan dun sa kanilang magazine, marami na raw pagkain. Kaya raw hindi na mauuhaw dahil marami ng inumin. Kaya raw hindi na raw iiyak dahil wala na raw problema. Ayon. Hindi po ganon ang sinasabi ng Biblia. Ang nasa Biblia sa aklat ng Apokalipsis, sa 7:16, sila'y hindi na magugutom pa, ni mauuhaw pa man. Hindi na sila magugutom pa, ni mauuhaw pa man. Ayan ang sabi sa Biblia. So, yung buhay na walang hanggan, yung kaligtasan, isa sa mga essence nito, maaalis ang gutom, maaalis ang uhaw, hindi dahil sa may inumin. Ang tao, kahit may inumin, nauuhaw. At kahit may pagkain, nagugutom. Yung salita sa Biblia, sila hindi na magugutom pa, ni mauuhaw pa man. Ibig sabihin, yung feeling of hunger and thirst ay mawawala na. So you will be living in a completely different world, in a completely different situation. Kaya hindi ka na magugutom pa, hindi ka na rin mauuhaw pa. Ayan ang sabi ng banal na kasulatan. At anong katunayang yun talaga ang ibig sabihin na hindi ka na magugutom, mawawala yung feeling of thirst and feeling of hunger. Nung kausap ng ating Panginoong Hesus yung babaeng Samaritana sa balon ni Jacob, sabi niya, ang umiinom ng tubig na ito dun sa balon na Jacob ay muling nauuhaw, sabi niya. Ngunit, ang sino mang uminom ng tubig na sa kanya'y aking ibibigay, ay hindi mauuhaw magpakailanman, sabi niya. Ngunit ang tubig na sa kanya'y aking ibibigay, ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan, ayon sa Biblia. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Wala na yung feeling of thirst, yung feeling of hunger, sapagkat maiiba na ang kondisyon ng iyong pagkatao. Yon ang dapat ninyong mapansin. Ngayon, yung salitang aktual na kaligtasan, napakarami nang nailigaw ang mga pastor ng kamalian doon sa salitang ligtas na raw sila, ligtas na sila, ligtas na. Saan nga ligtas?
paano ligtas? Hindi ka pa nga ligtas kahit sa gutom lang eh. Nagugutom pa rin yung pastor mo eh. Ang katunayan yung pastor mo hindi pa ligtas, wala nga kabusugan eh. Di ba? Basahin mo yung 56:11 ng Opo. Isayas. Oo, ang mga aso ay matatakaw, sila'y kailanman ay walang kabusugan, at ang mga ito ay mga pastor na hindi nangakakaunawa. Yung pastor pa lang eh, hindi nga ligtas eh, dahil sa gutom lang, hindi pa ligtas eh. Walang kabusugan eh. Kung ikaw ay ligtas na pastor, abay, dapat eh, hindi ka na nagugutom. Itong mga ito naman, walang kabusugan, di lagi itong gutom. Di ba ganon, mga kapatid? Kaya, kung ating aalamin sa Biblia, mga kapatid, yung actual na pagliligtas, nag-uumpisa yan at nagaganap yan sa muling pagbalik ni Kristo. Nakita nyo na pagbalik ni Kristo ay magpapakita siya. Andun yung actual na pagliligtas. Ang katunayan niya, basahin natin sa Tito 2:13. Pakinggan nyo. Hintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Ayan. Ang sabi ni San Pablo sa kapatid na si Tito, hintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Alam nyo, mga kapatid, dadating si Kristo, gaya ng kinakanta-kanta ng lahat ng mga naniniwala sa Biblia, kaya lang hindi naiintindihan. Darating ang araw na hindi mo maiiwasan, sa dakong silanganan ay lilitaw, makikita ng mata hanggang doon sa kanluran. Si Jesus, liwanag di matitigan. Darating ang Panginoon. Di ba darating? At sa pagdating, yaon yung mapalad na pag-asa. At doon magpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Yun ang aktual na pagliligtas eh. Yung kanyang pagdating. Nag-uumpisa yung pagliligtas sa kanyang pagdating. Huwag niyong kakalimutan, mga kapatid, dadating siya. Papakita niya ang kaluwalhatian niya. Ngayon, ang hindi naiintindihan dito ng iba, pagdating ni Kristo, magpapakita siya ng kanyang dakilang kaluwalhatian, akala nung iba, ang makakakita ng kaluwalhatian ng ating Panginoon Kristo, yung nasa iglesia. Hindi. Sino po makakakita, Brad Eli? Juan 1:14. At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Hindi, yung pa lang sa iglesia, yung nasa iglesia, nakita na natin ang kanyang kaluwalhatian eh. Yung maliligtas. Yung maliligtas lang po. Oo, lahat ng maliligtas. Yun pong mga mapapahamak, makikita din ba nila yung kaluwalhatian ni Kristo? Oo. Makikita nila. Kaya lang, ang magiging resulta sa kanila, mananaghoy sila.
Basahin mo ang 24-29 ng Mateo. Datapwat karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. At mga kikita nila ang anak ng tao na napaparitong suma sa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Ayon. So, yung mga mananaghoy, magsalibat-bat, sabi sa Kapampangan, makikita nila yung anak ng tao na pariritong sumasaalapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. So, makikita siya ng lahat ng mata, kapatid na Los, ano? Opo. Pero, para sa iba, yung pagbalik niya, yun ang tiyempong makikita nila ang kaluwalhatian ng ating Panginoon Kristo na dakilang tagapagligtas. Sa iglesia, that will not be the first time. Para sa iglesia, sa mga nakakilala ng katwiran, hindi yun ang magiging une, kapatid na Luce. Opo. Gusto ko basahin muli ang Tito 2:11 hanggang 13. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Kanino napakita? Sa iglesia po. Ano batayan mo? Si Tito po ang kinakausap ni San Pablo dito. Si Pablo po, sa iglesia po siya sumusulat eh. Oh, kay Tito nga siya sumulat. Opo. Oh, anong sabi niya kay Tito? Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Teka muna. Napakita na? Nagpakita na po Na? na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. O sa 13 ngayon. Na hintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita. Nakita na ba? Nakita na po. Bakit pagpapakita? Nakita na po siya dati. Bakit nga pagpapakita? At hihintayin pa. Kasi yun nga po yung hinihintay natin eh, yung sa aktual na pagliligtas. Napakita tapos hintayin pa yung pagpapakita. Napakita na po dati, nung pong natawag tayo sa iglesia, di ba? Ganun po, Brad Eli. Napakita na po yung biyaya nung dalhin sa atin yung kaligtasan. At nang tanggapin po natin yung... O ngayon, At pagkatanggap po natin yung... na kailanman ay mapapaka ang akong di kalilimutan habang nabubuhay ang ikaw ay laging awitan. Sinasabi sa paksa, yung aktual na pagliligtas. Yung aktual. Actually, kasi napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Na nagtuturo sa atin. Di ang iglesia pala ang kausap dyan. Ang iglesia unang nakakita eh. Yung biyaya ng Diyos na yun, na may dalang kaligtasan sa lahat ng tao, nagtuturo sa atin. Hindi naman sa lahat ng tao nagtuturo di ba? Sa atin. Kaya iglesia ang tinutukoy na pinagpakitaan